Ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. Ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang araw ng Huwebes, ika-3 ng Hulyo at ika-7 ng Muharram sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayriya bint Emran Muhammad at ito na po ang ika-227 episodyo ng ating programa na walang ibang hinihiling kundi magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin ang mga episodyo ng ating Marawi office. Bago tayo dumako sa iba pang parte ng ating programa, pakinggan natin ang boses ng ating right-hand lady sa episode na ito. Kumusta na kayo, Ate Jazz? Assalamualaikum sa lahat ng mga nanonood. Isang makatahanang umaga sa ating lahat at narito na naman po ako at medyo tatagal ako unlike nung last episode natin na sumaglit lamang. Spoilers para sa ating pagbabalita mamaya dahil ilang minutes ba ang ibibigay natin sa iyo Jazz ngayong araw na ito? 20? 30 minutes? 35. 35? Okay. Sige. So para sa ating pagbabalita mamaya, meron po tayong 2 na pakikinggan, inshallah, sa ngalan ng ating, of course, ang ating ICS Head, the Information Communication Section Head, Ate Sally Salembay A. Abdullah, na kasalukuyang may activity sa Al-Noor, ongoing ang... Ano mga activity na yun? Ano bang nakalagay doon? Ongoing ang... advancing sustainable housing and human settlements in BARM through research capacity enhancement, kung saan attending ngayon ang iilan sa ating mga top management at ilan sa ating mga technical staff. Busy rin, grabe rin ka-busy kahapon, in fairness, super. Like may mga guests tayo. I think first time natin magkaroon ng foreign guest para sa atin. At malalaman natin ang detalye sa balita mamaya ni Kabalay na Jazz. Pero aside sa boses ni Kabalay na Jazz, meron pa tayong pangatlong boses.
ngayong araw na ito. Mas maririnig natin mamaya sa ating talakayan dahil siya po ang ating guest para pag-usapan ng Enhancing Records Management at MHSD sa ngalan ng ating Record Section Head na si Charani B. Pandi. Makakasama natin ngayong episode na ito ang Records Officer 2 ng Record Section ng Administrative and Finance Division ng Ministry of Human Settlements and Development. Walang iba kundi si Bay Almira A. Janalan. Ate Mira, musta? Hello, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. My courtesy and utmost respect po sa ating dear Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa lahat po ng head ng ating ministro, Ministry of Human Settlements and Division, at sa lahat po ng bumubuo ng programang ito, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig. Mga kabalay, again, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. First time ni Ate Mira sa ating episode as the guest speaker. Pero natural masyado yung pagkakasabi niya, pagkakabanggit niya. So you'll be fine. Chismis lang tayo mamaya. Thank you so much. And with that, para sa ating ibang segmento sa episode na ito, in the name of our ICS section, Kuya Hamsi, Kuya Mans at Ate Sal, nakasalukuyang nasa Alnor for their activity. Kasama natin sa technical side si Kuya NG and si Sir kasi ikaw yan Jeffrey. Okay. Sir Jeffrey, yes. At si Sir Habib. There we go, di ba? Kilala pa kayo ni Ate Jazz, Kuya Habib. And with that, kami po ay magbabalik para sa ating nagtataginting na dalawang balita at sa ating iba pang segmento sa ating programa gaya ng IPH, HSF at KKK at of course ang ating talakayan makalipas nitong mga paalala. Kuya NG, take it away. At bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Tayo po ay nagbabalik sa MHS Delivers para sa ating segmentong balitaan. Kung saan meron po tayong dalawa ngayong araw na ito. Una, MHSD, malugod na tinanggap ang mga opisyales mula sa University Putra Malaysia para sa TRP.
Ikalawang quarterly in-house updating ngayong taon, naging daan sa pagbabahagi ng 2025 mid-year accomplishments at mga hamon ng mga dibisyon at seksyon ng MHSD. Para sa unang balita, MHSD malugod na tinanggap ang mga opisyales mula sa University Putra, Malaysia para sa TRP. Narito si Kabalay na Jazz. Bilang pagpapatuloy ng Technical Research Partnership o TRP, masayang tinanggap at ginabayan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang mga opisyal mula sa University Putra, Malaysia o UPM mula sa kanilang pagdating sa Maynila noong ika-30 ng Hunyo taong kasalukuyan hanggang sa kanilang paglalakbay patungong lungsod ng Cotabato ng BARM noong unang araw ng Hulyo taong kasalukuyan. Sa pangunguna ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, ginabayan ng pangkat mula sa MHSD ang mga opisyal mula sa Malaysia na pinamumunuan ni Professor Dr. Zamberi Sekawi, Deputy Vice Chancellor para sa Research and Innovation ng UPM. At unang bumisita at nakipagpulong kay Ambassador of the Philippines Abdul Malik Melvin Castellino bin Anthony at iba pang mga opisyal ng Embassy of Malaysia sa Makati City, Metro Manila. Kasama ni Dr. Sekawi mula sa UPM sina Professor Technologist Dr. Rahina Ibrahim, Associate Professor Dr. Shireen Faris Chukur, Associate Professor Engineer Technologist Dr. ID Hizami Alias, Technologist Dr. Rosalam Cheme, Senior Lecturer, Dr. Nor Azlina Abubakar, Senior Lecturer, Architect Dr. Atira Azmi, Senior Lecturer, at Datu Mustafa Kamal Muhammad Zaini, Pangulo ng ACT Malaysia. Mula sa lungsod ng Cotabato noong unang araw ng Hulyo, unang binisita ng pinagsamang grupo ng MHSD at UPM ang proyektong resettlement housing sa Banubo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte at ang abot-kayang proyektong pabahay na tinawag na Salam Homes sa Barangay Sambada, Tuudin, Sinso at Maguindanao del Norte. Nagpulong ang mga opisyal pagkatapos ng mga pagbisita para sa isang focus group discussion o FGD na ginanap sa Haraya 2 ng Alnor Hotel, lungsod ng Cotabato. Nagsimula ito sa pagpapakilala ng bawat isa na nagbigay daan upang makilala ang lahat ng kanilang mga posisyon at larangan ng kadalubhasaan. Ipinahayag ni Ministro Atty. Hamid Aminuddin Dibara ang kanyang kasiyahan sa pagbisita ng mga opisyal ng UPM at sinabi niyang ang pakikipagtulungan ay hindi lamang nakatuon sa paghahanap ng kaalaman kundi pati na rin sa karunungan. Pagkatapos nito, ipinalam niya sa mga katuwang na mga pagsisikap ng MHSD sa muling pagtatayo ng mga bahay at mga komunidad ng Bangsamoro sa kabuuan. Nagbigay ng mainit na pagtanggap si Director General Ibrahim sa mga bisita mula sa Malaysia at nagbigay ng maikling kasaysayan ng pakikipagtulungan na kanyang inalala na nagsimula at bunga umano ito ng study tour ng 25 MHSD delegates na pinangunahan ni Ministro Bara sa Malaysia noong ika-21 hanggat ika-29 ng Disyembre taong 2023. Sinabi niya na nagkaroon ng pagkakataon ng pangkat ng MHSD na bumisita sa UPM noon at nagkaroon ng paunang mga talakayan kasama mga administrador at eksperto nito na nagbunsod ng mga karagdagang virtual na pagpupulong sa pagitan ng MHSD sa pamamagitan ng itinalagang MHSD Focal na si Atty. Nasia S. Mamarungkas at Chief Abdul Hamid C. Alawi Jr. ng Policy Development Coordination and Regulation Division at ng UPM sa pamamagitan ni Professor Technologist Dr. Rahina Ibrahim. Sa FGD, tinanghal ni Dr. Sekawi ang UPM's True North in Action, Transforming Food Security Through Transdisciplinary Research and Innovation, kung saan ipinaalala niya na anuman ang mga naabot na nakaunlaran, dapat palagi umanong bumalik sa lipunan at isipin kung ano mabuting may bibigay ng mga tao, ng mga ito sa mga tao. Samantala, tinalakay ni Professor Dr. Ibrahim ang uplifting Bangsamoro values in post-conflict housing redevelopment na nagsusumikap na makamit ang Sustainable Development Programming sa BARM na isinaalang-alang ang sangkatauhan, ekonomiya at kapaligiran. Sinabi niya na sa pagsasagawa ng mga programang ito,
dapat lampasan o hindi lang pagtuunan ng pansin ng mga tagapagpatupad ng teknolohiya at pananalapi. Ipinalam din niya sa grupo ng Plano Ilaan ang unang taon ng proyekto para sa strategic planning, ang ikalawang taon para sa pag-establisa ng knowledge base at ang ikatlong taon para sa paglikahan ng mga inobasyon. Isinagawa ang briefing tungkol sa kasalukuyang mga pagsisikap ng MHSD sa pamamagitan ng mga presentasyon tungkol sa policy development processes and research agenda ni Chief Alawi ng PDCRD, ang status ng Housing Training Center at iba pang mga proyektong infrastruktura kabilang ang kanilang mga disenyo ni Chief Engineer Zainuddin A. Buisan ng Planning and Design Division. Status ng Comprehensive Land Use Plan sa BARM at ang mga POPs ng MHSD sa Land Use, Rural at Urban Development ni Chief Attorney Janisa M. Makapantar ng Environment, Land Use and Urban Development Division. Ipinakita naman ni Chief Salahuddin Escosain ng Housing and Human Settlement Division ang status ng resettlement at socialized housing projects, mga pinagkukunan ng pondo at mga scheme ng pagbabayad na sinundan ng presentasyon ni Chief Yasser S. Mama ng Monitoring and Evaluation Division tungkol sa housing backlog sa BARM at ang mga monitoring at evaluation strategies ng BARM na tampok ang real-time digital housing map. Nagsagawa rin ng serye ng courtesy visit ang mga opisyal mula Malaysia kina BARM Chief Minister Abdullah A. Makakua, Senior Minister Muhammad S. Yaqub, Bangsamoro Wali Sheikh Muslim M. Yamadin at Honorable Muhammad Ali C. Matabalaw, Alkalde ng lungsod ng Cotabato. Para sa mapayapang paumuhay at maunlad na pamamahan ng Bangsamoro, kung inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine Langgi, nagbabalita. Ikalawang quarterly in-house updating ngayong taon, naging daan sa pagbabahagi ng 2025 mid-year accomplishments at mga hamon ng mga dibisyon at seksyon ng MHSD. Sa pagsasara ng libro ng ministry para sa unang semestre, inulat ng mga kinatawan mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang kanilang pinansyal at pisikal na mga nagawa at mga hamon na kanilang hinarap mula Abril hanggang Hunyo ng 2025. Sa ikalawang quarterly in-house updating na ginanap sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, noong ika-24 ng Hunyo ngayong taon. Pinasalamatan ni Bangsamoro Director General o BDG Esmael W. Ibrahim ang lahat ng mga kalahok na empleyado para sa pag-update na kanyang tinawag na mahalagang proseso upang matugunan ang mga bottleneck at isang lugar para sa pagtutulungan sa pagrekomenda ng mga solusyon. Binabati ko ang Information and Communication Section o ICS sa pangunguna sa aktibidad na ito para sa session ng pag-update at pagpapahintulot sa lahat na mas lalong pahusayin ang pagseserbisyo. Inaasahan naming matutugunan ang mga iniharap na issue at umaasa na malulutas ang mga ito sa darating na quarter, inshallah, wika ni BDG Ibrahim. Sinimulan ng budget section ang mga pagtatanghal sa kanilang pagpakita ng katayuan ng mga isinumiteng pangangailangang pang-administratibo sa pagproseso ng mga pagbabayad na sinundan ng Internal Planning Section o IPS na nagpaalala sa mga kalahok ng mga report na kailangang maisumite bago ang katapusan ng Hunyo. Itinampok ng mga sumunod na presentasyon ang isinagawang mga aktibidad ng mga kalahok sa dibisyon at seksyon. Tulad ng kung paano ang ICS sa petsa ng aktibidad ay nakapagsagawa ng 225 episodyo ng MHS Delivers Radio Program. Kinilala sa MHSD Week Socialization Night. Sumaklaw sa ilang mga aktibidad na pagkatapos ay naipost bilang mga balita sa MHSD Facebook page. At gumawa ng ilang mga highlight video tungkol sa mga pangunahing aktibidad ng MHSD. Nagtanghal din ng pinakabagong update ang General Service Section, Policy Development Coordination and Regulation Division,
Supply and Property Section, Record Section, Environment, Land Use and Urban Development Division, Internal Audit Section, Housing and Human Settlements Division o HHSD, at Monitoring and Evaluation Division. Sa pangunguna ng ICS, sa ilalim ng Office of the Minister, layon ng nagpapatuloy na aktibidad na pausayin ang komunikasyon, pagyamanin ang pananagutan, at panatilihin ang malinaw at komprehensibong talaan ng pag-unlad. Hinihikayat nito ang mga pangunahing kinatawan mula sa lahat ng mga divisyon at mga seksyon ng MHSD na regular na idokumento ang mga nagawa, hamon at patuloy na mga gawain, magtatag ng isang dinamiko at mahusay na balangkas na nagpapadali sa higit na pagtutulungan, matalinong pagdidesisyon at estratehikong pagpaplano. Nakibahagi rin ang Office of the Chief of Staff at HHSD at kanilang tinanggap ang kanilang parangal para sa pagkapanalo bilang pinakamahusay na nagtanghal at presentasyon ayon sa pagkakamanggit mula sa nakaraang in-house updating. Para sa mapayapang paumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, at kami po ay magbabalik para sa episode na ito ng MHS Delivers makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Tayo po ay nagbabalik para sa ating MHS Delivers. Bago po tayo tumahag sa ating segmentong IPH at HSF, pasadahan natin ng mga comments na dito sa ating Facebook Live. Unang-una sa kanila, si Ma'am Rohanifa D. Abdurrahman. Ang sabi, Assalamualaikum mga kabalay. Waalaikumsalam. Tejas, would you like to continue? Yes. Ang sumunod na comment sa ating... Yes, one more. Ang sumunod na nag-comment sa ating FB Live, ang aking best friend na si Hamsari Pala, na kayo napachat ng chat sa atin. At ang sabi, Assalamualaikum mga kabalay, watching from Haraya Hall, Al-Noor Hotel and Convention. Yo, good luck sa activity ninyo. Sinundan si Kuya Hamsi ni Ate Sam sa Merakwit na sabing, go, go, go! Mira Adam, watching from RO. Alam mo na. Ano yung alam mo na? Shout out daw po. Shout out daw? Sige, sigaw natin. 1, 2, 3. Okay ba? Ayan, sinigaw na. Okay na. Sinundan siya ni Rafaina Abdul. Oh, to. Go tropa, go go Mira. Parang nagpapa-take out ang mga to, ha? Na sinundan ni Junay Saki, si baby ng MHSD, sabi, Assalamualaikum at pa-shout out daw. With the double hearts pa talaga. Yes. O, diba? Yung iba tumatawa lang eh. Yun, nadagdag heart at least yun eh. Nandito rin si G. Abdul Karim, ang ating Provincial Director ng Maguindanao del North. Maguindanao de Mapagmahal. Ay. Sabi niya before. Provincial Director ng Mapagmahal? Oh, Maguindanao Mapagmahal ba yung sabi niya? O sige, yun. Kasi andun si Mahal. Kasi nandun si Mahal.
Yun na yung title niya. Pero is it Maguindanao del Norte? Is it Maguindanao del Sur? Del Norte, there you go. Ang Del Sur natin is walang iba kundi ang ating PD Roden Abdullah. Sinundan si Ate G ni Ustadza Anisa Taha nang sabi salam mga matumpis. Waalaikumsalam Ustadza, syukran sa pag-comment. And finally, we have si Ma'am Muslima kay Abu Sama, tang sabi, Assalamualaikum mga kabalay, watching from Limkit kay CDO. Pasalubong lang Ate Mas. Ingat. Via Manila sa lahat ng on travel. Good luck sa ating mga MHSDs na may nakasalukuyang may activity ngayon pero nakaya pa rin dumaan para mag-comment sa ating live stream. And sa ating mga nanonood sa iba't ibang offices, regional, TRS or provincial, syukran sa inyong pag-like, pag-share at pag-comment. With that, ang ating susunod na segmento ngayong araw na ito ay ang ating IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. Ngayong araw pag-usapan natin ang liwanag ng kabataan. Ano nga ba itong liwanag ng kabataan na ito? Well, walang iba kundi isa sa mga proyekto na ini-implement ngayon ng MHSD para sa iba't ibang probinsya ng BARM na pinondohan ng ating mga magigiting na miyembro ng parlamento, ang ating members of the parliament, galing sa kanilang supplemental fund. So nagkaroon ng contract signing sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center noong ika-10 ng Hunyo taong kasalukuyan. Isa sa mga proyektong na contract sign na ito ay ang liwanag ng kabataan, which is the installation ng 240 solar street lights sa mga selected na madrasa o Islamic na mga eskwelahan. 106 na po na sa mga solar street lights na ito ay ipatatayo sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Cotabato City base sa pondo na nanggaling sa opisina ni Honorable Abdullah E. Gayak. 6 na po naman sa Special Geographic Area o SGA sa Basilan at Sulu mula kay Honorable Dan S. Asnawi. 6 na po sa SGA, South Cotabato at Zamboanga Peninsula mula kay Honorable Raisa H. Jajuri. At 4 na po naman sa Maguindanao del Sur mula kay Honorable Abdullah B. Hashim. At 3 po naman sa Davao Region mula kay Honorable Hussein P. Munoz. So, ang mga solar street lights na ito ay patatayo ng Kanaway Builders Corporation at nagkakalaga ng hindi humigit kumulang 49 milyong pesos sa ilalim ng supplemental fund ng bawat MP, bawat member of the parliament. Syukran po sa ating mga MP sa pag-trust, kumbaga, sa MHSD na ipataguyod ang inyong mga proyekto. So, ang mga locations na ito ay galing mismo sa MP. Sila po ang nag-decide ng mga locations, ni-validate lang ng MHSD kung posible nga ba silang patayuan ng mga solar street lights. And inshallah, makikita natin ang produkto ng liwanag na ito, liwanag ng kabataan project na ito sa susunod na mga buwan. And with that, ang sunod na segmento natin ngayong araw na ito ay walang iba kundi ang HSF, ang ating Health and Safety First, na ibabahagi sa atin ng walang iba kundi si Kabalay na Jazz. Syukran, Kabalay na rin. Sa ngalan ng ating kabalay na si Hamsari Pala, ako po magbibigay sa inyo ng segmentong Health and Safety First. So ang pag-uusapan ngayon natin ay tungkol sa blood donation. So ang Hulyo ay tinalagang National Blood Donors Month alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1021 na may petsang Hulyo 9, 1997 at ang Implementing Rules and Regulations ng National Blood Service Act of 1994. So ang slogan ng kampanya ngayong taon ay Give Blood, Give Hope, Together We Save Lives, ay ipinagtibay sa tema ng World Blood Donor Day 2025 na nagbibigay diin sa pagbabago ng buhay
na epekto ng mga donor ng dugo sa mga nangangailangan. So merong benepisyo ng pag-donate ng dugo. Of course, una dyan ay nagpapaganda sa kalusugan ng puso dahil bumababa ang risk ng heart disease at heart attack dahil nababawasan ang nakabara sa daluyan ng dugo sa puso. Pangalawa, yung agad na na-improve ang overall cardiovascular health dahil nga hatak na bumaba ang dami ng cholesterol upang maprotektahan ang heart sa anumang sakit sa puso. Pangatlo ay mababa ang risk na ma-develop ang cancer. Pang-apat, napapanatiling malusog ang liver. Panglima, nabiburn ang calories at iba pa. So, kailangan ko ata mag-blood donation kasi nabiburn daw yung calories. Okay. So, ayon sa health psychology ay... Kuya Hamsi, nagpapataba daw. Oo nga, no? Sabi niya kahapon. So, ayon sa health psychology ay mas humahabang buhay ng mga taong nagdodonate ng dugo. Sarami ng mga medical benefits gaya ng pagbaba ng oxidative stress sa blood vessels, kung paano nakakatulong na madugtungan ang buhay ng ibang pasyente, na isasalba rin ang iyong kalusugan at napapahaba ang sariling buhay. So may mga blood donation tayo dito sa Cotabato, yung iba natapos na. Kung ang alam lang natin ata ngayon is yung sa MOH, pero para lang ata sa mga empleyado, kung di ako nagkakamali. Empleyado ng MOH? Hindi, empleyado ng BARM. Yon. So, doon lamang po at muli sa ngalan ng ating kabalay na si Amsari Pala, yun po ang ating segmentong Health and Safety Hanggang anong oras yung sa MOH? Hanggang 2 p.m. Alright, so kapag empleyado po kayo ng BARM na nais mag-donate ng dugo, meron po kayong hanggang 2 p.m. para bisitahin ng MOH? Is it the MOH? Yes, BARM sa Ministry Hall. I think meron tayong 3 offices ng MOH sa ating. Yun sa tabi natin, sa labas tabi ng gate. MHSD. Yung MOH sa tabi ng MHSD. So, dapat alam niyo rin kung saan ang MHSD. Sa unahan ng COA. So, magpasok kayo ng BGC, kaliwa kayo dun sa ATM, baba kayo, CSC, COA, MHSD, MOH yung dun sa kanto. So, pwede na kayo dun magtanong kung tama bang pinagsasabi namin dito o hindi. With that, yun po ang ating segmentong IPH at HSF. Kaya hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Narito na tayo sa ating highlight ng ating programa, ang ating paboritong segmento sa bawat episode, ang ating MHS Discusses. Muling nagbabalik sa ating frames para pag-usapan ng Enhancing Records Management at MHSD, ang ating Records Officer 2 ng Records Section ng Administrative and Finance Division, by Almira A. Janalan. Welcome back. Thank you so much po, Kabalay Nari. Assalamualaikum. Yes. Again, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sa ngalan ng aking MHSD Record Section Head, Ma'am Charani B. Pandi, ako po ay nagpapakilala ngayon sa inyong harapan. Ako po si Bay Almira Adam Janalan, Records Officer 2 po ng Admin and Finance Division, Record Section. Yay! Pwede mo i-adjust yung mic na sa gitna mo na lang siya para mas kapag centered sa'yo. There you go. Thank you so much. Alhamdulillah, sukran po at tayo po ay naimbitahan dito sa napakabuluhang programa ng MHSD. Hey. At ang talakayan natin ngayon ay tungkol sa Enhancing Records Management at MHSD. Alright, then hindi na natin patatagalin pa. Ano nga ba itong record section na ito ninyo? At ipakilala natin. Ano nga ba itong record section na ito? Pahingi ng ating background. Ano bang roles and responsibilities ninyo? Sino-sino ba ang mga tao sa record section na ito? Parang may nag-comment bago lang na tao ng record section. Oh, sige. Alright. For the information of everyone po, the record section of the Ministry of Human Settlements and Development, or MHSD, plays a vital role in ensuring the proper documentation, safekeeping, retrieval, and disposal of all official records. In short, kami po ay ang parang tinaguri ang marites ng MHSD kasi we are authorized to open even the confidential communication po na nare-receive ng aming section. Mm-hmm. Yes po. And also, a quick background lamang po.
ang MHSD is connected sa ating tinatawag na National Archives of the Philippines or the NAP. Ang connection niya po sa MHSD or even sa lahat po ng ahensya ng gobyerno is sila yung nagpo-provide po ng legal authority, policy direction, technical guidance, and oversight in how records are managed. This ensures transparency, accountability, efficient public service, and the preservation of institutional memory in the Philippine government. Alright. Sa structure naman po ng record section, we are composed of record section head sa ngalan ni Ma'am Charani Pandi, and yours truly po ang inyong lingkod, Records Officer 2 by Almira Janalan, and we also have our receiving staff and releasing staff, and we also have a designated messenger for the releasing of communication outside the ministry. 5 empleyado? Yes po. Well, meron din bang mga records officers sa provincial offices natin under you or wala? Wala po, as of the moment po. Bye-bye, baby. Ano nangyari kay baby? Naging provincial officer na si baby. Nangapit bahay na siya. For context, si baby yung dating receiving. Yes po. Ito, na ngayon ay alhamdulillah naging permanent employee na sa ating isa sa mga provincial offices natin. Pero nandiyan pa rin siya sa record section natin, yes, makikita. Speaking of ating releasing officer, we have YK Soul na nagsabing, Masya Allah, bossing ko. So with that, okay, ngayon kilala na natin ang roles and responsibilities ng record section. Kilala na natin yung 5 official na empleyado ng record section at isang extra. Ano ang mga routinary activities niyo? Alam, nabanggit na sa roles and responsibilities, pero ilakad mo kami sa anong itsura ng isang araw bilang isang records officer sa record section? Anong mga ginagawa ninyo at paano kayo nakikilahok sa ating mga divisions, sections, offices, or mga stakeholders na hindi taga MHSD? Actually, we in record section, we are following the records life cycle. Una-una po dyan is the step 1 process is the creation. Doon po pumapasok yung pag-receive and pag-release po namin ng communication, either inside of the ministry or outside of the ministry po. Pangalawa po is the maintenance and use. Doon naman po pumapasok yung pag-route, also the tracking and retrieval of any information or data ni papa-retrieve sa record section. And the last phase or the final phase of the records life cycle is the disposition. Kamakailan lamang po sa records disposition naman po, kamakailan is nagbigyan tayo ng pagkakataon na mapalahok or mapasali sa isang seminar na conducted by the National Archives of the Philippines last May 19 to 22, Yes. 2025, this year lamang po sa Cebu, with the topic of Records Disposition Administration. It's actually first time po na natin makasali sa kanila for that seminar po. Itong word na disposition, hindi nyo ginagamit ang word na disposal. Disposition talaga yung official term. Yes po. It's because yun po yung term ng National Archives of the Philippines, alinsunod sa RA 9470 po. Pero basically, ang disposition is tinatapon na ang kwan? We have at the same time po doon sa seminar natin with the NAP is tinuruan tayo or binigyan tayo ng idea with the legal basis and procedures according to the RA 9470 kung ano yung mga processes na gagawin natin before natin ma-dispose yung lahat ng records or kasi merong tinatawag na retention period ang bawat records with the guidance of the NAP na may binigay sila sa ating guidance na tinatawag nating NAP General Records Disposition 2023 version na po ngayon. Oh, okay. Yes po. So, depende sa records, ginakip ninyo for a set amount of years po. and then kino-consider na siyang for quote-unquote disposal. Pero medyo makakwan yung, hindi nyo ginagamit ang term ng disposal. Ibig sabihin, hindi nyo lang like tinatapon sa basurahan or anything yung mga papel. Yes po. Kasi before tayo makapag-dispose po is we need to fill out first the NAP Form 1 which is mag-i-inventory muna tayo. Dadaan tayo sa proseso ng NAP. Second one is
mag-i-implement po tayo ng records disposition schedule sa bawat agencies, and at the same time, the third process is yun na po yung magre-request tayo ng authority to dispose sa NAP and with the witness ni COA. Yes. Oh. So, ano itong disposal na ito na sinasabi? Hindi nyo lang tinatapon sa basurahan or anything. Is it shredding? Is it... Marami pong klase ang pagdi-dispose natin ng records. Okay. Either shredding, pwede din natin siyang ibenta, but then masyadong parang waste materials, ganun. Masyado siyang para broad na kuan para for the dadaan pa yan sa procurement siguro, not Yes po. Okay, so may ilang taon dahil sa lawak ng taon ng retention ng iba't ibang dokumento, ibig sabihin at dahil bago lang ang BARM, ibig sabihin hindi pa kayo nag-start sa kahit anong disposition. Yes po. Considering na ang ating ministry is one of the youngest ministry sa BARM, actually, during the seminar, napag-alaman din po namin na the whole BARM is wala pa po nakakapag-dispose ng records. Kasi kahit yung, hindi pa natin naabot yung minimum requirements, Yes, minimum year of retention. Po. Alright. Yes. So, inshallah, kung mag-start ng disposition, may kita natin ang tambak-tambak na papel kung ano man ang final decision doon. Yes, pero hopefully, they have served their purpose, kumbaga. And so yun ang routinary work ng ng ating record section. May darating na, let's say, taga outside MHSD magpa-receive ng letter sa inyo, kayo dapat ang dadaan sa inyo. Bahala na kung kay minister man yan pupunta or kay DG or kung sinong maliit na empleyado ng MHSD, dadaan pa rin talaga dapat sa records. Kaya Marites nga sila kasi dadaan sa kanila lahat ng papel. With that, ano ba ang ma-consider, ano nga, na-receive niyo kahit anong papel, anong considered records sa government office? Is it all documents? It's actually all the documented information, whether paper or in a digital form, evidence or any official decisions, operations or transactions and activities. A letter of intent ng ating mga outside MHSD, invitation letters, everything na naka-address sa MHSD is a government, is considered records. All right. Then, nabanggit mo na yung records management and disposition. May gusto ka pang idagdag sa mga nabanggit mong tungkol sa records management and disposition? For the records management and disposition, actually, before tayo naimbitahan sa seminar by the NAP, is nakapag-create din tayo sa ministry ng Records Management Improvement Committee. That is under our issuances Office Order 0010 Series of 2025. And for the Records Management Improvement Committee, ang role niya sa ministry is ensures government records that are properly organized, maintained, and disposed of. It helps develop policies, monitors compliance, and promote efficient and lawful records handling. Sila po yung kaagapay natin sa pagpapabuti ng records management ng ministry. You say sila, hindi ka membro? Kasama po tayo doon, Secretariat ang Records Officer. Tayo? Kasama? Sino pang mga membro Ang kabilang yan? po ng ARMIC or ARMIC Committee is the Division Chiefs and the Section Heads. Right. At kasi yes po, kasama sila sa mag-i-inventory. Talaga din sila ng kanya-kanyang records custodians po. Okay. Yes. Ikaw bang records custodian natin sa ICS? Yes. Si Jess daw ang records custodian ng ICS. Good to know. So, pwede ko nang itambak sa'yo yung lahat ng papel na dinadaan nila sa akin. Kasi makapag-inventory po. Tuwing magpa-receive kasi ang records dito nila dinadaan sa akin. So, ginakip ko na lang din. Pero kung may official custodian pala. Yes po. Ikaw na. So, with that, nabanggit mo ang lahat ng, at least yung routinary overview natin sa record section. Ano ang mga challenges na nafe-face ninyo at paano ninyo ino-overcome ang mga challenges na ito? Kung na-overcome nyo man.
Actually, some of the common challenges na-encounter namin sa records is the backlogs in filing, mislabeled or misplaced of the documents, and limited manpower. Because as you can see, limang tao lang yung na-assign sa record section. And which affect our efficiency of our operation. So, for that, to address these issues, we started to implement the standardized forms and filing procedures to minimize errors and also to improve tracking. Where manpower is limited, we maximize our resources by setting clear priorities and adopting more organized and systematic workflow. Alas 4 pa lang, close na sila. Wag na kayo magpa-receive dyan. Para ba, ano ba yung ginagawa ninyo sa last hour ng workday? Gina-settle ninyo yung lahat ng documents, right? Yes po. For that naman, kasi sometimes, although naglagay tayo ng cut-off for the releasing, is kinikater din naman po ng records. Kasi minsan, nakadepende rin sa pag-receive natin kung open pa ba sila or may magre-receive pa po. But then, case-to-case basis naman po kung urgent yung communication. So, we have to prioritize. Alright. Yes po. There you go. So, may boundaries sila, pero kung urgent, like, okay lang din na they make exceptions. Alhamdulillah. Yes. Shoutout sa ating, well, hindi na ako magpa-shoutout. Wag na. Feel ko may pagalitan ako after. Alhamdulillah, like maganda yung tracking ninyo, maganda yung workflow ninyo, maganda yung teamwork ninyo. Yes. Inshallah, madagdagan nga ang staff ninyo. Like, yun ang number one. Every time I guest tayo sa MHSD, number one na challenge nila is kulang yung tao. Kulang lagi yung tao. We are considered, I don't know if considered tayong small ministry, but we have very large projects. Yes. Na I believe about time na equalize yung workforce sa workflow. Pero we keep on keeping on. Alhamdulillah, we continue to serve the Bangsamoro. But with that, what may plans kayo for improvement to better address these challenges? And may ways forward po ang record section? Our ways forward includes adopting a digital records management system. Actually, ngayon po, dinadahan-dahan na namin na dinigitalize yung lahat ng communications na either receive or release po. And at the same time po is, with the initiative of the ministry is, nag-propose po kami last year na makapag-conduct sana tayo ng in-house training for our, not just only for the record staff, but sa lahat po ng mga nakatalagang records custodians and also the ARMIC for this October 2025. Hopefully na makita tayo ni NAP since matagal, actually nung May pa kami nag-request sa kanila, but then as of the moment wala pang reply sa kanila since masyado rin silang lahat ng government agencies na-handle nila. So hopefully is ma-approve yung ating request. The topic will be basic records management, and pwede rin nating i-add up yung records disposition since yun nga, kailangan na rin nating makapag-dispose na rin ng ating mga records. So, ano ba yung paborito? I believe si Sir Gadi is a qualified NAP resource speaker, but na may nabanggit siyang sa isang dating orientation na 5S. Yes po. Does the record section would the record section like to practice that, or are you already practicing that, the 5S? Yes po, as of the moment is pinapractice na rin po ng record section yung 5S. Okay, context natin, ano nga ba itong 5S na ito ng NAP? It is principles of 5S. Ano yung principles of Kaizen? It's a 5S, which is Japanese term. Yes, the Japanese term. Yes, it's a Japanese concept. Seri, seton, seiso, seiketsu, shitsuke. So, basically, ang meaning niya is sort, set in order, shine, standardize, and sustain, which natripan ko lang kasi Japanese siya, pero also naghabol ako ng oras, hindi rin. So if magkaroon tayo ng training on October, is this one of the concepts na ituturo sa ating mga participants? May separate po na topic for the 5S po. I think general services po yung aside po for the 5S seminar. Okay. Yes po. Shout out sa ating general services section at Ishahanitan. Yes po. With that, sa ating
inshallah October matuloy siya. May venue na kayo? Inshallah. As of the moment is wala pa po. Okay. But we are pinaprocess na rin po namin yung mga papers na kailangan. Anong that, target seminar. participants natin? Target participants Number? natin is records custodians of every Division and sections and section. divisions and the ARMIC. Armic? Yung acting division heads, pati section heads. Yes po. So Right. most probably around 30 plus. Anong venue yun? Malaki yan. Hindi yan conference room level yan. Hindi po. So, looking forward to it. Yes Inshallah, po, may updates inshallah. tayo galing sa NAP, National Yes po. Archives of the Philippines. Shout out sa inyo. You do Yes good work. We look forward to working with you again. So with that, yun po ang ating record section. Shukran, Ate Mira. May dagdag insight po kayo na gustong dagdag sa ating mga questions na nabanggit. Yung hindi niyo na-cover na topic na gusto nyong i-cover ngayon, no? So far, wala na Alright, po tayo then with that, Yes po. na-discuss natin ang meat ng ating programa ngayong araw na ito, ang ating talakayan, which is enhancing records management sa MHSD. And alhamdulillah, we can see the efforts and progress. I would like to call itong grupo ng sections na ito or divisions na ito as the behind the scenes Yes na po. mga sections at divisions. Karamihan, halos lahat sila AFD, Administrative and Finance Division under. Like, sila yung mga hindi namin masyadong nababalita na mga sections, pero sila rin yung mga pinaka-consistent na grabe ang workload sa ating division. Hindi lang sila masyadong nasa spotlight gaya ng ating mga paboritong mga nasa news articles, PDD, MED. MED, natagal na. Na-miss ko na rin ang MED. Gawin natin guest ng MED soon. Monitoring and Evaluation Division. So with that, thank you sa inyong continued services at continued efforts sa ating MHSD, sa ating record section. Bago tayo maghiwalay sa episode na ito, hindi kami maghiwalay actually, dito lang siya. Kasama namin yan babalik sa office. So, ano ang inyong final message, parting message para sa atin at sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo or nanonood sa live stream? Thank you so much. To our audience and fellow public servants, we would like to emphasize that proper records management is not just a clerical task, it is a cornerstone of good governance. The integrity, transparency, and efficiency of our services greatly depend on how we manage our information. Let us work together to uphold the value of records in preserving institutional memory and ensuring public accountability. Thank you so much. And I will leave this quote as well regarding the disposition. Disposing records systematically is not just a destruction. It is a preservation of what truly matters. So don't hold back. Hey. Yun lamang po. Wabillahi taufiq wal hidayah. Shukran and wasalam. Shukran and wassalam. Shukran kay Timira. Shukran din sa record section sa pagtanggap ng aming invite, as ambush as it was. But with that, narito na po tayo sa dulo ng ating programa. Makatuwa yung nag-part si Timira ng quote, kumbaga. Kasi nung in-house updating natin, yan yung isa sa mga running jokes natin every time may quote sa ending ng bawat presentation, bonus points yan. Tapos kapag walang quote, minus. So with that, looking forward sa ating susunod na in-house quarterly, which is September. So 1 month before yung scheduled training ng records, inshallah. So with that, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Bago tayo maghiwalay sa araw na ito, narito ang ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778. Huwag po kayo mag-send ng tamang sagot sa chat kasi hindi po namin yun makakount. Hindi po namin yun mabibilang sa ating winners. Text po. Yung text lang po ang binibilang namin. So with that, ang ating unang tanong ay: ilan
ang official employees ngayon under the records section. So, numero po ang tamang sagot. Ilan ang empleyado ngayon under the records section? Bigyan ko kayo ng hint. Isa sa kanila ang guest natin ngayong araw na ito. So, 1 plus. Ilan pa ba? Second question. Ano ang ibig sabihin ng NAP? NAP. Ano ang ibig sabihin ng NAP? And ang ating third question para sa araw na ito. Anong magandang third question? Sa lahat ng binanggit natin kanina, anong magandang third question? Magbigay ng isang challenge na kinakaharap ng record section na nakakaya rin naman nilang i-overcome, pero challenge pa rin siya. Alright, so ulit ang ating first question. Ilan ang empleyado ng record section? Second question, ano ang ibig sabihin ng NAP? NAP. At ang ating third question, magbigay ng isang challenge na hinaharap ng record section na na-overcome din nila. Pero challenge pa rin siya. So, ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778 at lumilipad na ang ating mga text sa ating line. So, bilisan kasi ang top 5 lang po ang makakatanggap ng 100 peso load. Chances are, kung hindi po kayo nakatanggap kahit na alam ninyong tamang sagot ninyo, most likely kasi naunahan na po kayo. So with that, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Kaya ko ba itong isiksik na 2 minutes? Anong gawin natin dito sa 2 minutes na ito? Just shout out sa ating record section, sa ating nagaganap na activities ngayon sa Alnor, ating Policy Development Coordination and Regulation Division na hosting our UPM. I believe at the ECA as well is grabe siya, and nag-facilitate siya. Ang ating legal section head is isa sa mga main facilitators din ng ating UPM dignitary visit. So with that, good luck po sa inyong activities, and inshallah mababalitaan po natin ang mga detalye ng mga aktibidades na ito sa susunod na mga episodyo, inshallah. So with that, sa ngalan ng ating nabubuting Minister Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ngalan nina, ako pong inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine Langgi, at sa ngalan ng ating ICS head na si Salembay, Ma'am Salembay Abdullah, sa ating kabalay na si Hamsari Pala, Almansor Ugaw, at si Dato Nohas Daod, at syempre ang ating ISA na si Anwar Rakim Jr., at sa ating technical side na si Sir Jeffrey. At kasama din po natin si Kuya Habib. Kami po ang inyong lingkod Bangsamoro na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 227th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.